Tin, Huskar, and Templar Assassin. So, tinanggal na nila yung mga pwedeng maging hero ni Raging Potato dito. Mineski. Pero, alam mo, may magandang pick for Mineski dito dahil may Winter Wyvern sila, Mineski can actually go for a Wisp Tiny combo dito. Simpleng bracing galawan mga kaibigan. Wisp Tiny, the bread and butter play. Pag hindi kumuha ng Wisp to, tapos to, CDEC, nararamdaman ko yan. Oh my God. Bakit? Ba't ka tumatawa, Kai? Sino yan? Ewan ko, sino ba yan? Ayos yan may picture ako dyan ang galing yan mahusay yan. Wisp Tiny guys! Give me Wisp Tiny! Dahil may Winter Wyvern kayo, napakasarap lumaban yung Visage. Punit ang break niyan. Pero subukan natin maging normal munang tao habang wala pang laban. Maya na ako magbe-beast mode. Ano muna ako ngayon? Level 1. Level 1 beast mode. Uy! Gigabyte. The Potato, mga kaibigan. They will get the Shadow Fiend for Mr. Kuku. Surprisingly, hindi ko alam bakit Lina will be picked up by CDEC Gaming, and this is the signature hero of their mid lane player, which is Shiki. So, Shiki? Laban kay Jay? Sabi, Jay ba ang laban na dito? Ay, hindi. Kuku SF dito, mga kaibigan. Tingin ko Slardar si Bimbo rito. Vengeful Spirit, casual Vengeful Spirit pick for Gigabyte Mineski dito. They have a very good pick up potential. And across that Winter Wyvern SF, medyo maganda yung burst damage nila since Winter's Curse, Blink in, Reke, masyadong explosive yung wombo combo na yan. They also have the Slardar, which is a very good initiating hero if ever makuha niya kaagad yung dagger niya. Plus, they have the Vengeful Spirit, which is actually casual swap lang. Pwede na pang setup yan dito. Tingnan natin kung ano ang kukumpleto sa lineup ng magkabilang team. We are now down to the last pick and last ban para dito sa dalawang teams natin na to, mga kaibigan. Kapit, Pilipinas, laban. Again, this is the Frankfurt Majors 2015. Mineski, first series para sa kanila rito sa Majors. They are up against CDEC. Again, my name is Kuya D and I'm from Mineski TV. Tas isi-scene ko muna kayo dito sa chat. At pag sumigaw kayo, tas nagulantang lahat ng tao sa kondo nyo, sa apartment nyo, sa bahay nyo, kung saan man kayo nakatira, mga kapitbahay nyo, ilabasan nyo sila ng TV, sabihin mo, Labang Pinas lang ang hoy, wala sa TV5, D-League pinapalabas. Actually, ang ipapalabas sa TV5, MPGL. Kung nagbabasa kayo ng article. Kaya wala talaga sa TV5 yan. Nung overlay na, boss. Wala kaming YouTube, di kami nag-YouTube. Twitch gamit namin. 5 seconds remaining. Last ban will be the Night Stalker. Ember Spirit ang last ban dito for Gigabyte Mineski. Pero hindi ko alam ba't Ember binan nila. Especially, mayroon ng Gyro sa Kalina dito I think Spirit Breaker offlane to. Last pick for CDEC will be a control support for follow-up dito. Tingin ko yun ang magiging nila. For Gigabyte Mineski, ang kulang nila is their offlane hero. Pwede rin mag-offlane ng Slardar pero pwede rin carry. Ano bang carry ng Mineski dito? Wala pa naman. Oh, no! Brood Mother. So, this will be a support Spirit Breaker and Visage. And Mineski, magiging last pick nila dito. They have SF, they have Slardar. Slardar is a very good counter for a Brood Mother. Alam naman natin yan. Once na matatakang ka ng amplify damage, meron na silang vision sa'yo. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. I think so far even lang ang lineup for both teams dito. Ano magiging carry for Mineski? They will play this SF in the mid lane, Vengeful Spirit, Wyvern support, Slardar, pwedeng maging tri-lane, pwede rin maging off-lane dito. Pero I think kailangan off-lane Slardar dito. Try to get as much level as possible para sa Slardar. They need a carry na medyo maganda yung creep wave clearing since they are looking at a push top lineup dito for CDEC Gaming. Semi-push yan. They have Visage, Lina, and Broodmother. Tatlong hero na alam natin na once they get their levels, very good at pushing. Of course, Lina with the Fiery Soul.
Broodmother, level 1, magaling mag-push and Visage with the familiars. Mineski, kailangan nila talaga yung ano rito, ay creep wave clearing capability or split push capability. I think pwede sila, hindi masyado kailangan nila ng hindi masyadong reading hero. Mineski taking their time dito. Still 56 seconds, masyado pang maaga. May iisipan nila kung ano ang pipiliin nila dito. Hindi, feeling ko hindi magandang pick ang Juggernaut dito. Since napakaraming target ng may Broodmother, Spiderling, saka Visage Familiar. Sayang yung Omnislash mo dyan, bro. Hindi ka pwede mag-Juggernaut dyan. They will go for Islardar Trilane and an offlane Bristleback. So Mineski, they will rely their damage output dun sa mismong SF nila rito. So they have a pretty good physical damage na panggagalingan. They have BB, SF, and Slardar. And this is it, mga kaibigan. We will now proceed to Game 1 of this Best of 3 series, CDEC Gaming of China versus Gigabyte Mineski of Team Philippines. Again, this is the Frankfurt Majors 2015 with D. And you are watching the Mineski TV official coverage of Frankfurt Majors 2015. Ang burst ng CDEC hindi ganun kataas, no? Sa simula. Ayusin ko lang muna ang aking controls, guys. Para suavity tayo. Pakilala natin ang mga gumagamit. G-Try, sorry. CDEC, they have Garder on that Spirit Breaker, Shiki on the signature Lina CXC on that offlane Broodmother, aggressive on that Gyrocopter, and Q on that Visage. For Gigabyte Mineski, Slardar being played by Rior. SF by Raging Potato. Vengeful Spirit for Mr. Jesse Bash. Wyvern for Jules. And asan na ba? Bristleback para dito kay Coco Martin. At may nag-text sa akin babae. Pero okay, silipin natin dito. So wards placement, SF, well, tingnan natin kung magkakaroon ba ng contention ng runes dito. Broodmother, maglalagay siya ng web sa may Roche Pit. Tignan natin kung makakanakaw siya. So Mineski, surprisingly, both teams not making any move to try to get the first blood dito. Usually, itong dalawang team natin na to, CDEC and Mineski, bakbakan ang gusto niya. So I think they will just settle na masecure ang bounty rune. Tig-isa sa kanilang mga mid lane heroes dito. CDEC, they are on the top lane and they are being spotted here by Mr. Rio. Or samantala, protektado naman ang bottom rune dito ng Mineski. So both teams will get the bounty rune sa kanilang mga mid lane hero. The mid lane matchup dito, mga kaibigan, is very crucial since both teams are very defended sa mga mid lane heroes nila rito. Of course, Lina, once na maganda ang snowball effect niyan, napakabilis niya mag-burst. Also, SF, same lang sila ng mechanics niyan. Alam natin maganda simula ng SF, palumpalo din yan. So, tingnan natin dito, mga kaibigan. Again, ito na, the official start of Mineski versus and Potato Man. Spamming siya dito. Splinter Blast. Being harassed. Ang ganda na pang harass ni Sludge dito. Pero ma-harass back din siya dito. And Shiki, ibang build nila dito So Slardar offlane up against the tri-lane. At ano nangyari? Kasi yung Brood. Nandito. Meron silang wards din. So, tama lang. Both. Pero, lalamang ang Brood ng bahagya rito. Here comes Jay with the race. Trying to get the farm. Oh, no. Pero, di niya nakuha yung creep. So, Jay is sitting 2-1 up against Shiki's Lina 5-3. Medyo nakakalamang sa early goings ang Lina rito. And, Lina, nagpadala siya ng Salve. Oh, pero Jay, now starting to gain momentum dito sa mid lane natin. Hindi papadarag ang Raging Potato. Is now 5-2 dito. And he will get
No, hindi niya makukuha dito. So, silipin natin. Walang action. Both teams trying to focus yung farming muna nila rito. So, no early rotation, aggressive aggression dito para sa magkabilang team. Ang silipin natin mga support. Visage, of course, alam natin, level dependent yan. Ang maganda rito sa support ng Mineski, they have a Vengeful Spirit, which is actually one of the aggressive support. And surprisingly, they go for an early dust of appearance dito on their Vengeful Spirit. At mukhang they are planning to get a kill dito. They are just looking to at least secure the farm dito. Uy, Garner with a double damage rune being spotted by a Radiant Observer Ward, so they know na nandito ang Spirit Breaker, pero pwede nilang i-wombo-combo since may double damage dito. And here comes the charge. Here comes, naku po, the stun, it will hit, and they will get the first blood dito. CDEC, they will take the first blood, and they might get a secondary kill, and that is CDEC getting the first 2 kill of the game. At maganda yung position ng charge dito. With the double damage, that is a secured first blood dito on Mr. J. Nadamay pa si Jules, si Sludge dito mga kaibigan, pero the leading hero in terms of CS mga kaibigan is still Kuku Martin. Si Kuku Martin ang bahala dyan. Pero Shiki being Shiki mga kaibigan, J, the potato guy, is now 12 and 2. Bumote na kuya mo dito. Wyvern. Oh, so Mineski, they're just planning for stock dito since meron silang fallback plan, and there's a post coming in from CDEC. And the Wyvern, tingnan natin dito. Slardar Nerio is level 2, nearing level 3. Medyo nabubugaw siya rito. Gyrocopter is 20 and 11 in terms of CS. BB ni Kuku was also farming uncontestedly dito. And maganda rito kay Kuku, hindi rin pwede mag-pre-farm yung gagamboy dito since merong skill spray si Kuku eh. And Kuku, he will buy a boots. So, may plano sila rito. Spray lang para Kuku dito mga kaibigan. Nagpo-pull pa rin ng Wyvern, and he will be successful in doing that pull. Pero Mineski, they need to be very careful about dun sa mga pull nila dito since pero ito, dito na naman ang Spirit Breaker sa mid lane. Since kailangan nilang i-secure yan dahil pwedeng i-invade ng CDEC yung jungle ng Mineski pag na-realize nilang merong massive amount of stock dyan sa may gubat ng Mineski. Pero so far, they have no vision here. And SF is level 4, level 6 si Shiki dito. 2 level gaps for J. And that is very bad. A very bad start for the Potato Man. Pero tingnan natin. Level 5 na siya dito. Shiki with the Laguna. And this is a very crucial side sa ano ng Mineski since may Laguna na eh. So may takot na si Potato Man dito kay kay Shiki dahil pwede na siyang i-verse down dito. Slardar is now at level 3. Medyo kalma lang ang Mineski, surprisingly dito, and then they will pull again dito at mukhang magiging successful sila, and that it will be the fourth stock dito sa ating card camp sa may mid lane. So may fallback plan pa rin sila dito, and the Gyrocopter going down, hindi natin nakita yun, pero it is Mineski getting that kill on that core hero. Mahusay na galawan coming in from Mineski. Mineski realizing the fact na nawawala ang Spirit Breaker, Lina is level 6, so they are really planning a kill on that SF. So Mineski J, or the Raging Potato Man, not showing yung sarili niya rito. Pero here comes a charge, heading towards Bristleback. Magkakalabanan ba dito? There's ATP coming in from the Gyrocopter. They want this kill on Kuku. Tignan natin mga kaibigan, hinahabol nila si Kuku rito. Here comes the Rocket Barrage, pero the spray, and that is a very good rotation coming in from the Gyrocopter sa kay Mahu, and they will get their third kill dito sa laban natin na to. Samantala, SF now is level 6 up against a level 7 na Lina inverse dito. Kalma lang mga kaibigan, pero alam natin, nagbabadya na ang putukan dito. Oh no, nahuli na nila to. Here comes the sun, and this might be a sure kill coming in from Gigabyte Mineski, and this is an important kill. Rio getting a second kill of the game. Gyrocopter, they will try to invade, pero
Huwag kang magpapakita, Jay. Pinagpaplanuhan ka na masama ng mga kuya mo. Oh no, there's a charge in the mid lane. Wyvern is here. Lina is here as well. Tignan natin dito. There's the splinters. The call down. Winter's Curse. Laguna will be enough to get that kill. And again, Jules going down kasama ni Bimboker dito. And talagang pipilitin ng CDEC yung kill na yan. Dahil meron nga sila pang burst down and this is the playstyle of CDEC. Kita mo naman, yung core nila, yung gumagang. The Gyrocopter ganking, now up with 2 kills. He is now also at level 6 and now he will return to farming since cooldown na. Yung nagko-cooldown yung ulti niya dito, yung cooldown niya. Pero BB ni Kuku Martin, isang putok pa Kuku and Kuku with a solo kill dito sa bottom lane. So Mineski still going for trade per trade dito mga kaibigan. Blow for blow dito sa ating bakbakan portion. 3-5 is the score. 7 minutes into the game. Here comes a smoke from Gigabyte Mineski mga kaibigan. 2K gold lead being enjoyed by CDEC at the moment. 1,000 in terms of XP. Mineski, they want this kill in the mid lane. Tignan natin kung they will dive. Here comes a observer ward. They are planning for a wraparound gank. For Hero will try to gank Shiki dito mga kaibigan. Pero spider sense by the Chinese team, realizing that everyone is missing on the side of Gigabyte Mineski. But they will sow the hard gap dito mga kaibigan. Will Mineski make a move? And SF, pwede niyang puntahan yan. Since, akitin nila yan. And then, they are starting to ping. And this might build up into a very big team fight, mga kaibigan. Network ng Hero. Halos par lang dito, mga kaibigan, ng Lina. Pero spotted kasi sila dito ng observer wards So, maganda yung galawan dito talaga ng CDEC. And they will spot Bristleback dito. Here comes a charge. Here comes a cooldown. Here comes everything. They want this kill on that Bristleback. Oh my god, but Bristleback is still alive. And he will delay. But Mineski, they will get that hard camp. And that is money going straight into the pocket of the Potato Man, Mr. Bimboker. And that is an even trade for me still. Pero the kills going again on favor of CDEC dito. Here comes the Visage farming. Here comes the Slaughter Stand. The Terror coming in. And this again is a sure kill going on the side of Mineski. And this might be a triple kill. The third kill for Mr. Ryo. And he is now on a killing spree. Level 5. Not yet level 6. Now level 6 na siya rito. So 6-4 is the score. Pumapalag ang mga tropa. Pumapalag ang tropa mga kaibigan. Didi by the Potato Man, pero wala pa siyang item. Power Treads is up on him. Kailangan niyang gawin strain yan para sa akin dahil pwede siya punitin dito. At ang susi sa tagumpay ng Mineski is the level of Jules. Pero Jules is currently sitting at level 4. Once na mag-level 6 si Jules, hindi na pwede mag-dive dito ang CDEC ng ganong kaasim dahil pag nahuli sila ng Winter's Curse, ubos ang Chinese P. Ubos ang mga Chinese. Slardar, nag-aplano sila rito mga kaibigan. Visage is here. Level 5 Visage, nagkakumukuha siya talaga ng level no? Spirit Breaker is here as well. Battle has been dropped. At ano ang plano for Mineski dito mga kaibigan? Nagtatago sila rito. Grupo-grupo mga kaibigan. Formation B by Mineski. 4 manning early in the game. 4 dapat sila rito. There's ATP coming in from the mid lane at mukhang Jules will now try to get level dito sa atin. And there's a ping coming in from the side of CDEC. They want this kill on Mr. Jules. Pero Spirit Breaker, no charge yet. Bristleback still continuing to farm freely. Treads is up on him. He is now 4K in terms of net worth. 4-9 net worth for Shiki dito mga kaibigan. And 4-3 for that Gyrocopter. Bristleback will get a haze rune. Meron din siyang sariling bote rito. At Mineski now stacking etong kanilang ancient. Sino ang kukuha niyan? Malamang si BB. So Bristleback still at the bottom lane. Level 9 siya rito. Silipin natin ang levels natin. Hero level, BBs and Lina. Pares silang level 9. 8 for SF, 8 for Brood, and 8 for that Gyrocopter. Bristleback masyadong malalim dito. Wala siyang tier 1 tower dito and this might translate into another kill. Kung merong magtitipi dito sa side ng CDEC, they got the Visage here. Pero mababa ang buhay ng Visage. Here comes the Vengeful Spirit and the Winter Wyvern. They will try to take put pressure in the tier 1 tower in the mid lane. So, Buckler going for mechanism dito si Mr. J. Oh no, Broodmother is on the backside mga kaibigan. Here comes the teleport. Gyrocopter chasing. They want this Winter Wyvern. Broodmother, masyadong marami. Pinaagaw ang mga Broodlings mga kaibigan. Napakahusay. Very good. Very good for Exy. Mahusay ka. Tuloy mo yan. Agaw mo mga Broodlings. And Mineski. Pero ito si Bristleback mga kaibigan. Trumatrabaho. Meron siyang haze rune. Alam niya hindi siya kaya patayin dito.
Naku po, maganda pinapakita ng Mineski dito. Applying pressure and space being created everywhere for the side of Mineski. Slardar now up to 1,500 gold and I like what I am seeing here. 4 GB Mineski dahil alam naman natin the peak of the lineup ng Mineski is once makuha nila yung mga level 6 nila, the swap, the Winter's Curse, and of course, yung Blink in Dagger, timing ng Slardar dito magiging maganda unless mapapatay siya and Spirit Breaker, level 6 now, but amplify damage na tapat sa kanya rito. Bristleback tumatakbo mga kaibigan, naka-haste rune. Here comes a charge coming in. This Lina is here as well. Tignan natin kung aabutan nila. Masyadong mabilis tumakbo ang Bristleback mga kaibigan, pero aabutan yata siya rito. Oh no, Mayday, space being created everywhere mga kaibigan. Level 6 Spirit Breaker, ang layo ng narating. 10 km sprint. Laoy! Dito babang at buhay si QQ dito. Space created. Mineski, they will take the tier 1 tower in the mid lane and they will be level 12. Oh no, Gyro! Bakit ka lumakad dyan, Jay? Ano pinaglalaban mo, Potato Man? Tignan natin. Inaabol siya rito. Naku po, burado si Bimbo mga kaibigan, nagkamali ng nilakaran. Pero the tier 1 tower in the top lane going down as well, and now Rio has that dagger. Gold is just 1,000 favoring the Chinese. And here comes ATP coming in for Mr. Rio. Meron na siyang dagger dito. Tignan natin kung what will be the play. Winterino! Masterino! Double kill for Kuku! Patay si Lina! Patay din dito si Visage! And oh no! Umabol! Day 1 more! Slardar is here! Mineski! Patay ka de ha! Tatlo patay! 7-7 is the score. At eto na. Oh no! Objective sa real! Oh! Merong nababaliw dito mga kaibigan. Nababaliw na Oso. Wala siyang kasama. Nasaan si Esip? Nag-TP si Jay. Naglalakad siya. Kompleto na ang mecha niya. Gyrocopter nandito. Oh no mga kaibigan. Pwede sila maipit dito. Pero naka-dominator ang Gyrocopter. Papalag ba yan? Amplify damage. Buhay lahat dito. Tignan natin kung lalaban naman. Oh my god! The stun is real! The ultimate! This could be a total disaster for Mineski! Patay tayo dyan! Pero lalaban naman kami! Kung gusto nyo, lalaban naman kami! Dalawa patay! Lina, lumalaban na king pagsuntukan dito! Swap out! Dalawa rin patay sa Mineski rito! Nilaguna sa buka! Oh my god! Delikado na ipit ang Mineski pero makakakuha rin sila rito! They might go for another kill! And that is a double kill! 3-4-4 trade mga kaibigan! Roshan is still alive! Si Shiki makikipagsuntukan. O sige, push mo yan! Sige, tiwala lang, push yan! Naku po! Kuku! Ang inyong itinanim, huwag niyong ipapaali! Eto na ako! Lalaban si Kuku! Nasa gitna siya rito! Naku po, Aegis! Sinampal siya ni Roshan! Napakalungkot ng buhay niya ron! First 10 kill going on the side of CDEC yata dun. Napakalungkot ng buhay. Pero, again, Mineski and CDEC, medyo mabagal yung action nila ng mga early minutes, pero now starting to pick up na ang laban natin na to, and we have a fight breaking down against CDEC and Minengi dito mga kaibigan. Kapit bayan, Raging Potato now going for I think a BKB. Winter's Curse is not available nung Roche engagement na yon, ginamit nila sa mid lane, so medyo delikado yun dahil na bottleneck sila. Ang ganda rin ng initiation coming in from that familiar stun. And Crimson Guard completed on Kuku. At malaking tulong yan pagdating sa engagement. So Mineski slowly but surely, even though they've lost the Aegis, is slowly but surely getting the items they need dito sa laban natin na to. 7-1 network for Shiki, 6-9 for Mr. Kuku, and 6-6 para naman dito kay Raging Potato and CDEC. They are under the cover of smoke. They want this kill. Or they want this tier 1 tower in the mid lane. Mineski realizing the fact na walang nakikitang kalaban dito. Oh my god mga kaibigan. Bumabactor. They are planning for a bait dito. Slardar is here. Alam ng Mineski dito, hindi nila kakagatin ng pain. Hindi nyo kami maluloko. Hindi kami magpapasay ko sa inyo. May Aegis ka. Alam namin ang gusto nyo gawin. Pero bibigay ba natin to? O bigay nyo na yan kaysa tayo maupos. And Mineski, they will just fake a go. And here comes SF. Clearing. Pero alam nila ang positioning dito mga kaibigan. SF with the regeneration rune, and they are under the cover of smoke. Mineski nagpasabog pa ng dust doon, double effect mga kaibigan. At sila naman, kami naman, Slardar with the sprint, nag-ahanap sila ng mga bibiktima dito mga kaibigan. They will spot the Lina on the top lane, magpa-farm yan dito. Oh my god, and this might be a very good opportunity for Mineski to strike. Here comes Rio, blinking in, nasa mali, amplify damage, andito ang mga tropa pips. Oh my god, Laguna has been popped,
Pero andito ako! Ang kupunan nandito mga tropa! Si Lina! Pinapatay na dito mga kaibigan! Winter's Curse mo na! Ay! Naku po! Regem sa mukha! Sumabog! 2 for 2 trade and the buyback is real! Naghahabol pa rin Mineski rito! Oh my god mga kaibigan! Here comes they want this kill! That back hold embrace! Delaying the inevitable dito! At mukhang mauubos ang Mineski rito! Delikado sila rito! Kinakait lang sila! 4 ang patay sa Mineski! Kuko na lang na naman ang natitira! At madadarag ang Mineski dito! At dahil yun sa isang mintis na stun na coming in from Slarder, giving enough time for CDEC to react, and now that is a massive win going in favor of CDEC dito sa laban natin na to. 12-16 is the score, but Mineski, the leading hero in terms of network, is actually SF and BB dito. Lina with that buyback, so madidelay ang item niya. At tignan natin kung lalaban pa ang Mineski dito. Rio, may dagger siya rito mga kaibigan. There is a TP. There's the Vengeful Spirit. Tignan natin kung pupuwersahin nila. Here comes Slardar with the stun! Nasa mali ka naman eh! Okay, sige, lalaban tayo dito. Here comes Wyvern mga kaibigan. Laguna has been popped. Dalawa kagad ang patay. Ay hindi, isa lang ang patay. Tumatakbo-takbo siya dito. Tumatakbo-takbo. Yun, dalawa na patay mga kaibigan. At nandun pala buong barkada. Nandun ang barkadahan. Oh my god! Oh my god! Slardar stun! Boom! Aegis, but that is an Aegis at nahuli sila rito. Delikado ang Mineski Dota dito. There is a charge coming in. The Potato Man will go down as well. And that is a 3-4-0 trade. BB going in. Si Rio, 3-man stand sana ron. Pero malayo. Nag-iisa lang ako. Wag mo akong labanan. Pak! Hinampas. Di pa rin patay. Ay, nakapatay na doon. Sishigi na naman ang victims of love. At patay na rin ang Slardar doon. 13-21. Hindi na mapigilan ang aksyon. Suntukan na to. All out war mga kaibigan ang nagaganap dito sa Game 1, pero Mineski 3 beses na sila naubos dito. Pero babalik pa rin, lalaban pa rin tayo dyan. Dire's bottom tower is under attack. And there is ATP. Tignan natin, kailangan kumalma ng Mineski dito. Hindi nila afford yun eh. May ages yung kalaban. 2 beses sila natalo sa Crash. Medyo, yun ang tawag nating misjudge. Dahil alam mo, sinubukan nilang gankin dito yung Lina na nasa under the cover ng tier 2 tower. Sumunod, lumaban sila sa 5 na naka-Aegis, tas pa isa-isa pa sila. So malungkot talaga yun. Pero again, mapapatay nila si Shiki dito, and Shiki is now number 5 in terms of network pa lang din dito. Late game potential, pabor ako sa Mineski dito. SNY will be the next item for Mr. J. There is an Invis rune dito. Tignan natin kung sinong kukuha niyan. Uy, walang Slardar getting that Invis rune. Tignan natin kung ano ang plano dito mga kaibigan. Mineski, kailangan kumalma. Kumalma tayo dito. Hingang malalim mga kapitbayan. This is, again, Mineski versus CDEC. And here comes the Raging Potato. Farming. Shadow Blade completed on your Spirit Breaker. And this is a very big item pickup for a support SB. Dahil hindi na siya makikita rito, pero Slardar, uy, ito. Ang magandang plano nila rito, pero delikado. Slardar blinking out. Ano magiging next item na Rio? 4-stop? 4-stop ba? 4-stop. Tingin ko 4-stop. At ito kailangan gawin ng Mineski. Kailangan nila mag-farm. Lugi na sila eh. Kailangan nila ng items muna bago sila lumaban doon, dahil mamaya isang bagsakan lang naman yun. Once na makakuha sila ng BKB or lang even blink in dito, blink in initiation coming in, kukunat pa rin naman si Bristleback. Once na makuha nila yung mga BKB nila rito, they can easily negate yung Lina hanggat wala pa siyang Aghanim Scepter dito. And Mineski, they are grouping up into the mid lane. Maganda ang vision dito para sa CD. Ayan ang vision ng Mineski, medyo maganda. Wala sila nakikita sa mapa. And here's the vision of CDEC. Wala rin sila nakikita sa mapa dito. The only hero na nakikita ng CDEC is the Slardar. Manta style completed on your Gyrocopter, and that is a very unorthodox build. Going in for Mr. Aggressive since kailangan niya ng something to remove that amplify damage negative buff sa kanya. So this is a very good item. Good movement speed, at least HP. And here comes a charge. They want the charge dito mga kaibigan. SF has been charged. Lina has been set up dito. BB is here. Here comes the charge. Oh my god, Shadow Blade. Pero nakita mga kaibigan, pumapasok dito. Oy, Wininterino, Basterino. Iniwan ng mga tropa. Nasa mali ka, Garder. Pumasok para magpakamatay. Napakahusay. And Mineski, they will look for a chase dito mga kaibigan. Pupuwersahin ba nila ang issue? Pupuwersahin ba ng Mineski ang issue rito? Spirit Breaker, medyo pangit ang rotation ng unang Shadow Blade niya. Alam na ng Mineski na may Shadow Blade siya dito, pero yung unang gank niya, hindi naging effective. And Mineski, they are marching towards that mid lane.
the Potato Man, even though despite dying 6 times in this game, is still near the top of the network, mga kaibigan. And Mineski trying to assault this tier 1 tower, tier 2 tower in the mid lane. Pero kaya ba nila yan? Gyrocopter is split pushing towards the bottom lane naman dito. So Mineski, they are going for a trade. Tingnan natin kung itutuloy nila yan. And they will get that. Ito naman, mga, oh my god, Slardar. Radiant's bottom tower. Oo, chill. Anong pinaplano rito ng Mineski? Tatakbo sila rito, mga kaibigan. There's a charge on the Slardar. BB is chasing as well, is being chased as well. Tignan natin, mga kaibigan. Sama-sama ang Mineski dito. United we stand, divided we fall. They want this kill on the Slardar na bangga. Oy, pero nasa mali na naman dito. Hindi nakapag-ulti. Hold down, mga kaibigan. Makakailang ang Mineski dito. Slardar is the main target and he will go down. Isolated ang Brazelback dito. Wala siyang friends. Wala siyang friends, mga kaibigan. Naku po, delikado yung dalawang pinakamakunat nilang hero. Eh, pwede pang mamatay at hinahabol pa sila rito. Minengi Dota, delikado sila dito. Yule Scepter, mga kaibigan. Splinter Blast, delikado si Jada. Raging Potato will go down and Mineski, they're about to lose 3. Mega will just delay inevitable and Mineski, they go down hard. Doon sa engagement na yun, na-isolate sila sa pagitan ng bangin sila na nahuli doon, humingay, mga kaibigan. At delikado Mineski dito, pero BB now nearing yung kanyang BKB, which is will be a very big item pick up para sa kanya rito. BB has buyback pero hindi nila po pwersa ng issue. Rio kailangan niya rin ng force stop dito in order to micro in and out of the team fight engagement dito. Broodmother with Solar Crest and Vladmir's offering, so we won't be seeing a Broodmother na medyo palumpalo, medyo utility build Broodmother dito ang makikita natin. And the item progression of Broodmother is actually support items para sa kanilang mga sa kanilang Gyrocopter dito. And Jay is now up with an SNY, many additional Ogre Club siya, and this could be one thing again. BKB for Mr. J at this point, mga kaibigan. Medyo malapit sa Rosh Pit dito ang CDEC. Lalaban sila dito. Eto na naman. Naku po, Mineski. Shadow Blade. Oh no, smoke. Shadow Blade, mga kaibigan. Tingnan natin kung lalapit dito. Lalapit pa siya rito. Oh my god, nakita nila. They could go for swap. Swap in! Oy! Huli ka, Balbon! Napitas na naman na parang prutas. Ang hirong laging namimitas, laging napipitas na ngayon dito. Mahusay. At naghahabol Mineski. Umahabol si Slardar. Gusto niya to. Gusto niya si Shiki. Shiki, baby! Hi, baby! Hi, baby Shiki! What are you doing? Umistad sa lupa! Galit sa lupa! Pero wala siyang patakas! Na-isolate siya rito! Patay ng 60 seconds! At Mineski, palumpalo kahit natatalo sa engagement. Oy! Wala ka lang silang nakita dito. Nasa mali yung timing. Pero nakapita sila ng dalawa. And that is a completed BKB. I think on Brazelback at papadating na yan on the way. OTW, mga Jer. 16-24. They are down by 8 kills but still fighting is Mineski. 10k gold lead for CDEC and almost 8k in terms of net worth pa rin. Pero yung feel ng laro, no? Hindi ganun kabiyahin ng Mineski dito sa feel ng laro natin na to. Item check tayo. Gyrocopter now with Mithril Hammer going for BKB. That will be his next item. Visage now with a mecha and a gem of true sight. Broodmother, Vladimir's and Solar Crest. Corner, Spirit Breaker, Shadow Blade. Shiki without Aghanim Scepter pa rin. Kompleto na. Completed Aghanims na on Shiki. And he can easily verse down anyone na gusto niya rito. Kailangan magpalaki ng HP pool dito ng Mineski. Wyvern now with a Glimmer Cape. Glimmer Caperino. And movement of Mineski being spotted by a Radiant Observer Ward just out of sight dito sa sa entry wards ng Mineski. And the CDEC, they have everything, every information na kailangan nila in order to take down Mineski dito sa susunod na engagement. They know the position of Mineski. They are planning for a wraparound gank and this is bad for Mineski, mga kaibigan. Tignan natin dito. Here comes the ping. Oh my goodness. Oh my gulay. Bakit sila nagsasasayaw dyan? Meron na naman dito, mga kaibigan. Oh, naku, nakita na naman dito. Pero kompleto si DEC dito. Papakpak pa tayo. Oh my god, Vengeful Spirit na swap out. Back to dashball. Winter Curse. Brazelback is here. Nasa gitna. Lumalaban sa cancer, mga kaibigan.
Tatlo, patay, dalawa patay sa side ng Mineski rito. SF, tinamahan dito. Naka-charge. Wala magawa si QQ. Mina-micro lang si QQ rito. Si QQ na naman ang natitirang victim sa flab dito. Naibigay si QQ pero cooldown na delikado si QQ rito. Sumasabat si QQ. Lumalaban, gustong lumaban ni QQ pero Mineski again. Dahil dito sa Observer Wars na to, they will lose 4 hero. And that might be another Aegis going in favor of CDEC. Medyo nabugaw sila dito. Tower is under attack. Na-charge kasi merong ang Observer Wards dito. So 17 to 28 is the score. Action pack mga kaibigan na laban to. SF ni Potato with 1,700 gold. SNY and Mecha kailangan niya ng BKB. Slardar with the 4 staff and dagger kailangan na rin ng BKB dito. So multiple BKB pickup for Mineski I think will be the key in order para maiwasan nila yung control na meron dito yung CDEC. The Roshan going down. BKB completed on your Gyrocopter and he will be the one handling that Aegis. So they need to kill this Gyrocopter twice already. And Spirit Breaker, mukhang BKB na rin magiging item choice niya rito. Lina, Agarims, and Yule Scepter. SF, just 700 gold short of the BKB. Kailangan niya ng Blink Dagger din dito. Kung gusto nila yung wombo combo setup ha. Mineski, kaya ba nilang dumepend ng high ground? If ever mag-push ang CDEC dito. CDEC, they have the Aegis. So, I think the next move for CDEC is just to push and get objective. Since, dapat may iwasan na Mineski mataas pro dito. Yasha, completed on your Bristleback. So, mukhang right-click Bristleback ang makikita natin dito. Yung SNY ang magiging item choice niya. Kailangan niya pumalo. Yun ang plan niya rito. And CDEC, they are grouping up here in the top lane. They are up by 11 kills sa laban natin na to. SF, konti na lang. Makakapag-BKB na siya. Pero I don't think BKB is enough for SF to be effective dito. Kailangan niya ng more items. Slardar is here. And that's a blink out. Tignan natin. Naku, shit. Naku, nahuli na naman si QQ dito. Oh my god, hinahabol si QQ mga kaibigan. Pero QQ mga katakas, given na may BKB siya rito. SF now up with that BKB and CDEC. They are now starting to take control of the map. The tier 2 tower in the top lane going down as well. Also in favor of CDEC. There is a charge. May charge ba? Wala. Tingnan natin. Ito mga kaibigan, high ground defense. Ang depensa ng Mineski ay masusubukan dito. Double wards mala Illuminati mga kaibigan. May wards din dito. Kitang-kita tong wards. Oh. And Visage, pinapakita niya sarili niya rito. Parang nilalansin niya yung Minenki Dota eh. Slardar, 4 staff. At CDEC, just waiting for the perfect time to strike. Looking for someone na ma-isolate on the side of Mineski. And they are playing this game superbly. Etong CDEC, capitalizing on the small details na mali ng Mineski dito. I think BB should buy ano rito. Blade Mail dapat siguro yung isa niya sa mga item niya rito. Para may takot naman sa kanya. Yes, Slardar na dito. Oh, here comes a charge. Or a Shadow Blade coming in from Spirit Breaker, looking for someone to initiate on Jay. Nagdalawang isip dito. Kahit magtatlong isip, maglimang isip ka pa, wag mong gagawin yan. 2 minutes remaining on that Aegis. Kailangan gumawa ng CDEC dito para makuha nila yung value ng Aegis. They need an engagement. And now, meron silang AC completed on their Brood Mother. So this Brood Mother, talagang binabump up niya lang tong Gyrocopter. Of course, babap niya yung armor niya, pero of course, yung negative armor effect sa kalaban nun, papapor pa rin sa Brood Mother. Since ay Gyrocopter. Since Gyrocopter is that hero na kayang-kayang mag-deal ng massive amount of damage. Physical damage at AOE physical damage pa yan. Ako, ito na. The smoke is real. Kita natin kung may lalabas. Garner, looking for someone to kill. Shadow Blade, walang lumalabas sa side ng Mineski. Sama-sama tayo dito. Huwag tayong magpapalin lang sa CDEC. Ayan.
Boom, binangga sa mukha mga kaibigan. Dilaguna and erase mga kaibigan. Na-erase. At yan ang hinahanap nilang opening dyan. And again, Rio ang mapipitas na parang prutas dito sa side ng Mineski. Eto sila, susubukan nilang dumipensa ng high ground dito mga kaibigan. Op. Tinamaan ng hotdog sa mukha. Tinagamaan sa hotdog sa mukha. Nagkakabakbakal na. Tingnan natin dito. Solar Crest. Oh my God. Crimson Guard and this Gyrocopter now chewing the health of this rocks. Susubukan dumipensa. Grabe kasi yung mga zone yung ano eh. Here comes the charge of the Vengeful Spirit mga kaibigan. Oh no, the ultimate BKB will be popped. Tignan natin kung lalaban si Raging Potato. Mapupura dito si Spirit Breaker. Winter Curse si Rino Masterino. Gyrocopter. Buhay pa tayo dito. Buhay pa. Pero yung barracks natin, delikado. Mabubuhay si Slardar. There's a fortification. Tignan natin dito mga kaibigan. There's ATP coming in. Nandito Mineski. Lalaban kami. Ito na si Bristle Baboy. Bristle Bakirino. Oh my God. Hotdog. Kinasa sa mukha. Slardar tumatakbo. Sprinter Rino Masterino. Pero grabe yung control nila dito. Stan coming in. They want this kill. They want this chase. Swap on Shiki. Shiki will get that kill but he will not go down. At delikado rito pero that race. Nagkakabakbakan mga kaibigan. 2-4-2 trade at the moment. Nagkakatakbuhan. SF is still alive. There's a buyback coming in from the Winter Wyvern and they want to continue for this chase pero hinahabol na naman sila ng hotdog. At ang hotdog ni Algernon kanina pa na may merwisyo. Kanina pa sila piniperwisyo dito pero they are defending very well. Papalag pa rin. 2-6 gold. And they've managed to take down the Aegis. They've managed to take down the Spirit Breaker. And Lina going down as well. At kailangan nila pa ng item dito. Jay, kailangan mo magpalakas. Taas natin ang ating mga kamay. Take our energy. Jay, take my energy. Pero spotted na naman sila. Yung mga ganitong simpleng words lang ang nagiging ano nila eh. Pero bibili si Jay. May bibilin si Jay dito. Hindi ko alam kung ano pero ultimate orb for Mr. J. Pero bawal siya mapitas dahil wala siyang buyback. Butterfly completed on that Gyrocopter and that is a very good timing on that butterfly since no one on the side of Mineski really is building towards that MKB which is the hard counter on that item. Pero Mineski, don't they have enough damage to burst down the Gyrocopter? Since may BKB butterfly na siya, parang untouchable siya rito sa laban natin. Kuku, now up with a BKB, 800 gold. Slardar, merong 700, Slardar with 4 stop. So, Rio kailangan hindi siya mamatay. Kailangan ano nila na huwag na kayong lumabas Minenki Dota. Nag-iwan lang ng tayo dito yung CDC. Itong tayo na to. Ang naging problema nila, bawal na silang pumunta sa top lane dahil sa tayo na yan. At nag-smoke ang CDEC dito mga kaibigan. They are under the cover of smoke. And butas ang bottom lane ng Mineski rito. CDEC, they want to go for a kill. Alam ng Mineski yan. So nag-group group sila dito mga kaibigan. Groupie muna sila rito. And CDEC looking for a potential kill on the enemy jungle but they won't find nothing. Mineski is just standing in their base. Ano tayo dito? Ito tayo. Ito ang plano natin. Huddle mga kaibigan. Huddle. Hey! Where are you going my friend? That Bristle. Don't go far my friend. Race tayo dito. Oh, wala sila. Mayday. Takbuhan na sir. Tama-sama lang tayo. Hindi tayo pwede mag-iwalay guys. Alam niyo, pag nag-iwalay tayo, mawuwumbo-kumbo tayo. Pero CDEC being the Chinese team that they are, hindi sila susugal. Hindi kami susugal nang wala kaming Aegis. Maghintay kayo dyan sa base nyo. Total na susuffocate kayo dyan. Hindi nyo kami mapipigilan, mga pabebeng Chinese kami. Ayan yan. Okay guys. Follow the leader. Naku po, may bangin na naman dito. Mahihiwalay na naman kayo. Sige lang. May discard. Walang kalaban. Mayday. Uy, Spirit Breaker. Naku, may BKB na. Pabebe na rin ng Spirit Breaker. Shadow Blade na siya dito mga kaibigan. At this Spirit Breaker SB. At ang kanyang perfect item ay isang SB rin. Shadow Blade, Spirit Breaker. Mga katugma. Parang sa kanya talaga ginawa. Naku po! It's a total disaster. Ang daming crit sa taas. Nakakalungkot. Pinagplaplanuhan na kayo na masama. Minenki na sila!
Ay, swap out ka lang para pogi. Alay muna natin. Inalay mga kaibigan. Ako po, nakapaglaban. Binugaw ng 3. Si Slardar. Ako po, binugaw ng 3. Patay ang Vengeful Spirit. Patay ang Winter Wyvern. The internet is real. Pinasok na sila rito. Denive na sila. Denive ni Laguna sa mukha. Patay din ng Slardar. Pinasok sila sa base. Hinabol sila ng todo-todo. My God, what is happening here, Mineski? Bakit ba kayo nag-farm? Sabi nang huwag kayo magpapakita. May spirit breaker sila eh. And this might translate into the second set of rocks. And this might translate into the game as well. And Mineski, Radiant's top barracks. nakakasakal sila sa mapa nila rito. Yung problema nila, nakasakal sila na sobra-sobra. Oh, kinasana ng ultimate type up si QQ dito. Pak! Patay si QQ. And Vengeful Spirit, lumapit pa, gumugusto. Bagsak ang mga bomba. And this is GG, Mineski, they will be wiped. And GG will be called, and CDEC taking game number 1 of this best of 3 series, and that Spirit Breaker proving to be the difference dito sa laro natin na to. Radiant's bottom At babalik ako for game number 2. Chill.